Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah Rusul wa Risalat, sa sumunod na bahagi, an-nususul lati tanha anit tafdili bainal anbiya. Yung mga batayan daw, lalong-lalo ng mga hadith na nababanggit dito na hindi raw maaari na magtuturing ang sino man na nakahihigit ang isang propeta sa iba pa mga propeta. Kasi meron din mga ganong hadith. Pero paano ba natin uunawain ang mga ito? Inshallah. At gayon din, paano rin natin ito mailalagay sa konteksto ng kumbaga tafdil din kung paano nagmamalabis yung ibang mga relihiyon sa kanilang mga propeta. Katulad ng mga Kristiyano, nagmamalabis kay Isa alayhis salam, ang mga Hudyo nagmamalabis kay Musa alayhis salam at iba pa. So dito nga sa usapin na ito, waradat ahadith tanhal muslimina an tafdili ba'dil anbiya'i o ba'dal nabiyina an ba'd ala ba'd. Meron daw naiulat ng mga hadith na ipinagbabawal ang kumbaga tafdil. Kumbaga yung tafdil pa lang na tinutukoy dito, yung maituring na merong propeta na nakahihigit sa iba pa. Iba pa rito yung tafdil na ginagawa ng mga Kristiyano at ng mga Hudyo. Pamindalika marawahu Abu Sa'id al-Khudri. Merong hadith na iniulat si Abu Sa'id al-Khudri na iniulat ito ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la takhayyaru bainal anbiya. Huwag kayong magtatangi-tangi sa pagitan ng iba't ibang mga propeta. Huwag ninyong ituturing ang ibang mga propeta na nakahihigit sa iba pa. So lilinawin natin ito sa usapin na ito, insyaAllah, kung ano ba talaga ang kahulugan nito. Kasi malinaw sa natalakay natin nung nakaraan na mayroong mga propeta na nakahihigit nga sa iba pang mga propeta. Pero bakit mayroong ganitong hadith at paano natin mare-reconcile yung parang magkakaroon ng taliwasan? Paano natin ito tamang maunawaan, insyaAllah. At yun din sa pang hadith, iniulat naman ito ni Abu Hurairah at ito iniulat ni Imam al-Bukhari. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tufaddilu baina anbiya'illah. Huwag kayo magkakaroon ng mga paborito sa mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sa parehong sa parehong kahulugan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbabawal sa atin na magkakaroon ng pagpaboritong propeta, kumbaga. So ngayon, sa kahulugan nga nito sa dahir, ay la taqulu fulanon khairun min fulan. Yung ibig sabihin nito, wag ninyong sasabihin na si ganitong propeta ay mas nakahihigit o mas mainam kaysa sa ganitong propeta. Wala fulanon afdalun min fulanin. At si fulano ay mas mainam pa kay fulano. Na dito nga sinasabi, yukalu kayra fulan bayna fulan wa fulan. At iba pang paraan ng pagsasabi na nakahigit ang iba pa sa iba pa. Wafaddala bainahuma. Idha qala dhalika fahadihil ahadith la tu'arid an-nusus al-Qur'aniyyah allati tadullu ala anna Allah faddala ba'd al-anbiya'i ala ba'd. Sa iba't ibang mga paraan na sinasabi na mayroong kumbaga pagkakaroon ng higit na pinapaboran na propeta, kumbaga yun yung dahir na tinutukoy sa mga hadith na kahulugan. Pero nga mga hadith na ito ay hindi contradictory, hindi sila taliwas sa mga aya sa Quran na tumutukoy na si Allah ay naghirang na magiging mas mataas o nakakalamang ang ibang mga propeta sa iba pang mga propeta.
وينبغي أن يحمل النهي الذي ورد في الأحاديث على النهي على التفضيل إذا كان على وجه الهمية والعصبية والانتقاص. So itong mga bagay na ito na tinutukoy sa mga hadith, ang pagbabawal lamang na tinutukoy dito ay ang magkaroon tayo ng pagtatangi-tangi sa kanila na dulot ng tribalism o kumbaga sa porke kalahi nila, yun ang kanilang susundin. At dito nga ang nangyayari sa mga Hudyo, di ba? Yung mga Hudyo, ang propeta lang na kinikilala nila sa Musa alayhis salam. Kasi kinikilala nila na kumbaga kalahi nila. Pero iba pa mga propeta, lalong-lalo na si Isa alayhis salam, minumura nila. Minumura nila o hindi nila tinatanggap. So namang tafdil, pagturing nila na nakahigit ang isang propeta sa iba pa mga propeta, kung ang ugat nito ay tribalism o kaya ang ugat nito ay ang laitin ang iba. At syempre, o kana hadat tafdil yuaddi ila khusumatin o fitna. Kung ang pagkakaroon nila ng paboritong propeta o pagturing nila na nakahigit ang ibang propeta sa iba pa ay magdudulot ng fitna, ito'y tinutukoy dito na ipinagbabawal. Yadullo na ala hada sababul hadith. At nalalaman natin na itong kahulugan ng hadith na ito kasi nababanggit sa mga ulat ang tinatawag na sababul hadith o yung sababul wuku ng hadith. Ano yung mga circumstances, ano yung mga nangyayari bago na iulat ang hadith na ito. At iniulat nga ni Imam al-Bukhari at iba pang mga tagapag-ulat mula kay Abu Hurairah na istabba rajulun minal muslimina wa rajulun minal yahud. So meron daw dalawang lalaki, isang Muslim at isang Hudyo na nagdebate hanggang sa kanilang yung debate nila ay nauwi na sa pag-iinsultuhan. Nangiinsulto na sila sa isa't isa. Minumura na nila ang isa't isa. Faqala al-Muslim, sinabi ng Muslim, walladhi istafa Muhammadan sallallahu alaihi wasallama alal alamin. Yung Muslim nanumpa. Sabi niya, nanunumpa daw siya sa siyang nagsugo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at naghirang sa kanya na maging propeta para sa lahat ng nilikha. Nanunumpa pa rin siya kay Allah. Pero yung Hudyo sumagot, walladhi istafa Musa alal alamin. Nanunumpa siya sa siyang naghirang kay Musa na siya ay maging kumbaga mas mainam kaysa sa sino pa man sa mga nilikha. So nakita niyo yung pinagkaiba ng kanilang pinanumpaan. O si Allah pareho yung kanilang pinanumpaan. Pero sinasabi ng Muslim, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinadala para sa mga nilikha. Pero si Musa para doon sa Hudyo, pinakamainam daw sa mga nilikha. Farafa al-muslimu and dadalika yadahu. Dahil dito, kumbaga, inangat na ng Muslim yung kanyang kamay, falatama wajhal Yahudi, at sinampal niya yung Hudyo. Fadahab al-Yahudi andalika ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito, nagsumbong ang Hudyo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, may kita natin yung Hudyo, kumbaga, kinikilala pa rin niya yung paghatol ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad na natalakay natin doon sa Aqidah. Yung munafik ayaw magpahatol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero yung Hudyo nakatalo niya, gusto si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sa nangyari na ito, Fadaan Nabiyo sallallahu alaihi wasallam fasalahu an dalika fa akhbarahu. So pinatawag nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Muslim. At tinanong siya anong nangyari at kinuwento ng Muslim ng sahaba kung ano yung nangyari. So pinakinggan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung panig ng Muslim. Hindi siya agad-agad naghahatol. Kasi problema sa mga tao, kapag merong nagsumbong, paniniwalaan agad nila yung sumbong eh. Yan merong ang kasabihan.
Merong mga tao sa sobrang kawalan nila ng katarungan, naghahatol agad sila para sa nagsumbong na tinusok ang kanyang mata. Naghahatol agad siya na yung tinusok ang mata, inapi. Na hindi niya nalalaman na ito palang nanusok ng mata, kaya tinusok ang kanyang mata, nang bulag siya ng iba. So, hindi katarungan yung maghahatol ka agad-agad. Kumbaga, kung ano yung unang narinig mo, kung sino yung unang nagsumbong, kakampihan mo kagad. At nalaman na nga rin natin ito, katulad doon sa nangyari kay Dawud alayhis salam. Doon sa merong magkapatid, di ba? Merong may isang tupa at merong 99 na tupa. Nagsalita yung merong isang tupa na kinuha daw nung kapatid niya yung isa niyang tupa at sinama doon sa 99 na tupa nito. Naghatol agad si Dawud alayhis salam. Nang hindi pa niya naririnig yung panig nung merong 99 na tupa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at sinabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tukhayyiruni ala Musa. Huwag ninyo kong ituturing na nakahihigit kay Musa alayhis salam. Fa innan nasa yas'iqun. Dahil tunay na ang mga tao ay mamamatay lahat-lahat o mawawalan ng malay. Sabahan nila, ito rin yung nabanggit ko nung nakaraan. Na si Musa alayhis salam, paggising nung nagkamalay, nung binuhay muli ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya yung unang bubuhayin, di ba? Siya yung unang binuhay, pero nang nagkamalay siya, nakita na niya si Musa alayhis salam na nandoon. So ngayon nagtatanong siya kung nauna bang binuhay sa kanya, nauna ba si Musa alayhis salam na binuhay kaysa sa kanya, o maaring hindi na nga talaga namatay pa si Musa alayhis salam kasama nung mga nakaranas nung saika doon sa unang pag-ihip ng trompeta. Kasi naranasan na niya ito doon pa lang sa bundok na napulbos na nakita niya. Fainan nasa yus'akun. Ang mga tao daw ay mawawalan ng malay sa yawmal qiyamah. Fa'as'aku ma'ahum. At ako'y kabilang sa kanila na mamamatay o mananatiling patay o mawawalan ng malay. Fa'akunu awwalu man yafik. At ako ang kauna-unahan na magkakaroon ng malay. Pero faida Musa batishu janibil arsh. Pero si Musa alayhis salam nakakapit do sa gilid ng trono ni Allah. Fala adri akana fi man saika fa'afaqa qabli. Hindi ko alam, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ko lang alam kung siya ba ay kabilang doon sa nakaranas ng saika at nagkamalay siya na nauna sa akin, o kana mimman istafna Allah, o siya ba ay hindi na isinama ni Allah doon sa makakaranas ng saika. Kasi nga sa ibang mga ulat, naranasan na niya yung saika dito pa lang sa dunya, kaya hindi na ito pinaranas sa kanya ni Allah. So dito nga, sa ulat, la tukhayyiru bainal anbiya. Huwag daw tayong, kumbaga, yun na unang hadith kanina. Huwag daw tayong magkakaroon ng mga paboritong propeta. So inulat ito ni Imam al-Bukhari. Ngayon, paano natin ito mapagsasama? Ang pagbabawal ay para sa walang dalil at hindi para sa sino mang nagsasalita ayon sa dalil. Nagsasalita lang siya, wala namang dalil. So sinasabi niya nakahigit si Isa alayhis salam, pero wala naman siyang dalil, edi bawal talaga yung kanyang sinasabi. Pero kung tayo, magsasabi tayo na nakahigit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iba pang mga propeta, dahil siya yung kahuli-huling propeta at binigyan siya ng iba't iba pang mga espesyal na katangian, pwede. At ito nga, lam man yakulu bidalil. Ang pagbabawal ay para sa walang dalil at hindi para sa sino mang nagsasalita ayon sa dalil. O man yakulu bihaytu yuaddi ila tankisi al-mafdul. At ipinagbabawal din ito sa sino man na kumbaga malalait ang sino mang itinuturing na mas mababa. Diba, kahit sa Muslim, ipagbabawal ito. Sasabihin ng Muslim, halimbawa,
Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamainam na propeta. Kung ihahambing kay Isa o ano pa man, di ba pwedeng may Muslim magsasalitang ganun, nalalaitin niya yung ibang propeta. Kasi merong kumbaga tayo, kinikilala natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakakahigit, pero hindi yung nangangahulugan na lalaitin natin yung ibang propeta. Pero pag may Muslim, bawa sasabihin niya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamainam na propeta, yung iba pa mga propeta walang kwenta kung ihahambing sa kanya. Bakit kailangan mong sabihin yun? Kung gagawin nga yun ng tao, sasabihin niya yun, magkakaroon nga ng pagbabawal. Kasi nauwi ang kanyang pagkilala sa kahigitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paglait o pagyurak sa iba pang mga propeta na hindi naman nga marapat. Aw yuaddi ilal khusumati wat tanazu. At gayon din, kung magiging dahilan ito na magkakaroon lamang ng pagtatalo, kahit sa pagitan ng dalawang relihiyon, di ba, yung Muslim at yung Hudyo, nagtalo kanina doon sa hadith, di ba? Huwag ka na makipagtalo. Anong saysay? Kumbaga, di ba, sinampal pa niya yung Hudyo. Parang ni-imagine ko nito si Ismail, ganun siguro ito eh. Ganun yung magiging ugali. Di ba, nakipagtalo siya, di ba? Sabihin niya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinakamainam na propeta. Sabihin ng Kristiyano, hindi, si Jesus, siya pinakamainam. Marami siyang himala, ganito, ganyan. Kasi Ismail, sasampalin niya na lang yun. Hindi ganun, hindi pwedeng aabot sa ganun. Kung ayaw niyan tanggapin, edi wag. Ganun kasimple, ganun kadali. Bale sa buhay niya. Bale siya sa buhay niya. Hindi natin kailangan makipagtalo. Awal muradu, la tufaddilu bi jami'i anwa'il fadail bihaytu la yutraku lil mafduli fadilatun. Yun na nga. Kung yung pagturing natin na nakakahigit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa mga propeta ay nangangahulugan na lalaitin nga natin o tatanggalin na natin ang lahat ng kainaman ng iba pa mga propeta, di bawal, ito yun. Tinutukoy dito, alhamdulillah. Huwag tayong, kumbaga, sa pinakamagandang translation, huwag tayong magmamalabis sa pagturing kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakakahigit siya sa iba pang mga propeta. Relax lang tayo. Makatwiran, katamtaman, makatarungan. Ganon tayo sa usapin na ito. Alhamdulillah. At gayon din panghuli inshallah sa usapin na ito. Wa nakala an ba'di ahlil ilm, na iulat mula sa ilan sa mga scholar, al-akhbarul warida fi nahyi an at-takhiri innama hiya fi mujadalati ahli al-kitabi wa tafdili ba'd al-anbiya'i ala ba'di bil mukhayarah. So sinasabi ng ilang mga scholar, ang pagbabawal na ito na ituturing natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakakahigit sa iba pang mga propeta ay kapag ito ay gagawin natin sa pakikipagtalo sa mga Kristiyano o Hudyo, Ahlul Kitab. Yun, katulad nangyari doon sa Hudyo. Kasi kung mauwi lang din pala sa ganun yung usapan ninyo, wag mo nang sabihin na nakakahigit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Musa alaihi salam, kay Isa alaihi salam o sa sino pa man. Hindi mo kailangan sabihin yun. Hindi mo kailangan sabihin. Actually, magiging hikma pa nga na hindi mo sabihin eh. Kasi paano yan halimbawa nagdadakwa ka? Nagdadakwa ka, di ba? Tapos yun ang unang sasabihin mo. Nandito ako, inanyayahan ko kayo na walang sasambahin liban kay Allah. Walang marapat na sambahin liban kay Allah. At si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang sugo, na pinakamainam na sugo, pinakamainam na propeta. Yung Kristiyano, di ba, panatiko yan ni Isa alaihi salam, magugustuhan ba niya yung sinasabi mo? O, ang tanong, may intindihan ba niya yung sinasabi mo? O kapag mapatunayan mo, sige, sabihin natin magaling ka magpaliwanag, mapatunayan mo na mas mainam si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iba pang mga propeta. Anong gaya o anong goal ng da'wa ang matutupad mo kapag ipinilit mo sa mga Kristiyano na nakakahigit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa iba pang mga propeta? Ganito ba nagda'wa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nung nagdada'wa siya sa Makkah, di ba, halimbawa, na nakasunod sa kanya si Abu Lahab. Ganito ba siya magda'wa?
Uh, Sumaksi kayo na walang Diyos na marapat sambahin kay Allah at ako ang pinakamainam na propeta. Ganun ba siya nagdaawa? Hindi rin. So walang pangangailangan. Walang pangangailangan na ang Muslim ay pagpipilitan niya sa Ahlul Kitab na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakakahigit sa mga propeta na kinikilala nila. So dito nga, li'anna al-mukhayara idha waqa'at bayna ahli ad-dinain la yu'min an la yu'man ay yakhruja ahaduhuma ila al-izdira'i bil akhar fayufdi ila al-kufri. Kasi nga kung ganito yung usapin sa pagitan ng dalawang magkaibang relihiyon, halimbawa nga Muslim, kadebate niya Hudyo, katulad dun kanina, o Muslim, kadebate niya o kausap niya Kristiyano, mauuwi lang ito sa, kumbaga, ikaw, lalaitin mo yung propeta nila, o sila, pakiramdam nila, nilalait mo yung propeta nila. Kasi maaring ganun, di ba? Sinabi mo lang hindi mo naman intensyon na laitin si Jesus. Sabi mo, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamainam na propeta. Anong mararamdaman nung tao? Di ba? Kumbaga parang nilalait mo na nga si Isa alayhis salam. Hindi mo sinabing nilalait mo siya, pero bibigyan nila yun ng kahulugan. Kasi madalas sa da'wa, sensitibo yung mga tao eh. Lalo na kapag natatalakay yung tungkol sa mga bagay na yan, na kumbaga nahahamon yung kanilang mga nauna ng pinaniniwalaan. Na Diyos si Isa alayhis salam, nagkaroon siya ng mga himala kasi siya ay Diyos na nagkatawang tao, siya ay anak ng Diyos at iba pa. Ang iba nagiging emosyonal. Kaya kung babanggitin pa ito, maaring ang magdudulot ito na yung tao sa halip na palapit sa Islam, mapapalayo pa patungo sa mas magmamatigas siya ngayon sa kufur, sa kawalang pananampalataya. Sa kawalang pananampalataya. So walang pangangailangan na gawin niya ito. فَأَمَّا إِذَا كَانَ التَّخْيِيرُ مُسْتَنِدًا إِلَى مُقَابَلَةِ الْفَضَائِلِ لِتَحْصِيلِ الرَّجَحَانِ فَلَا يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ. Pero kung ang pagturing natin na nakakahigit ang ibang mga propeta, si iba pa mga propeta, lalo na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung layunin natin dito ay sa usapin nga ng akida, kumbaga, di ba? Akida, na malalaman natin na maaring, ayon sa dalil, siyempre, ayon sa dalil, sa Quran at mga hadith, na nakakahigit ang ibang propeta, sa iba pa mga propeta, pwede tayong maniwala na mayroong ganito o magsalita, mangaral na mayroong ganito. Halimbawa, kung puro naman tayo Muslim, walang problema. Mapag-uusapan natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakahigit sa iba pang mga propeta. At yung ulul azmi minar rusul nakakahigit sa iba pang mga sugo. At sa iba pang mga sugo at mga propeta, mayroong mga propeta na espesyal. Halimbawa si Dawud alayhis salam. Propeta siya, pero nakakahigit siya sa iba pang mga propeta. Halimbawa kay Zakaria, kay Yahya. Kasi si Dawud alayhis salam, anong kakaiba sa kanya? Naalala nyo? Meron siyang kasulatan. Meron siyang zabur. Samantalang ang karamihan ng binigyan ng kasulatan na nalalaman natin, puro sugo. Sugo, di ba? Si Ibrahim alayhis salam may suhuf. Si Musa alayhis salam may Torah. Si Isa alayhis salam merong Injil. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may Quran. Si Nuh alayhis salam, hindi natin alam kung ano yung pinahayag sa kanya. Tinanong ko nga minsan yung sheikh, may kasulatan ba na ipinadala kay Nuh alayhis salam? Sabi niya wala raw siyang nalalaman. Bago pala ako sa Islam nung sabi ko sa kanya, hindi kaya blueprint tong barko? Sabi, hindi kaya blueprint. Napangiti na lang siya eh. Kasi nung bago ako sa Islam, parang yung kambal din ako noon eh. Pero mas matindi itong dalawa kaysa sa akin. Mas malikot yung utak nitong dalawa. Natanong ko, hindi kaya blueprint yung pinahayag sa kanya. Pero wala tayong nalalaman na pinahayag kay Nuh alayhis salam. Pero kasama siya doon sa ulul azmi minar rusul. Tapos di ba, sa iba pa mga propeta, mayroong mga propeta na hari, di ba? Si Dawud alayhis salam, Sulaiman alayhis salam, si Yusuf alayhis salam nga sinasama nila sa mga propeta na hari. At iba't iba pang mga usapin sa pagiging higit ng iba pang mga propeta sa iba pa
Alhamdulillah. So ito yung usapin na ito. Ito na yung dulo sa kabanata na ito. At yung sumunod na bahagi ng libro, puro tungkol na ito, alhamdulillah, sa mga mensahe ng mga propeta. So lahat ng ito ay tungkol sa mga kasulatan na ng mga propeta. Patapos na nga ito eh. Inshallah, baka mga ilang buwan na lang natin ito matatalakay. Nag-iisip na nga ako ng pwedeng ipalit dito eh. Inshallah. So, pwede natin. Ha? Tama, pwedeng isingit na natin yun dito. Habang tinatalakay natin yung Qiyamatul Kubra. Yung paraiso at impyerno, no? Pagkatapos ito, singit na natin. Kasi kung hihintayin pa natin matapos natin yung Qiyamatul Kubra, baka 5 taon pa yun eh. 5 taon pa natin tatalakayin yun. Pwede, no? Pagkatapos ito, yun na yung natin, inshallah. Yun na isingit natin, ipapalit natin pala dito, inshallah. So, tatayo natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.